الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayong muli sa ating programa na hatid sa inyo ng Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos. At ang ating programa na ito ay naglalayon na magparating ng tunay na mensahe ng reliyong Islam nang sa gayon ay maunawaan ng mga tao, Muslim man o hindi Muslim, kung ano ang relihiyon na ito. Ang ating programa na ito, alhamdulillah, ay live tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas na mapapanood kahit saan sa buong mundo na mayroong internet sa pamagitan ng Facebook at YouTube. Ang ating tatalakayin sa araw na ito, inshallah, ay ang tugon sa katanungan, sino ba si Allah? At napakainam na matugon ang katanungan na ito dahil unang-una, marami sa mga hindi Muslim ang nag-aakala na ang mga Muslim ay sumasamba sa iba pang Diyos, liban pa sa Diyos o Panginoon na tinutukoy sa Biblia. Kaya madalas natatanong ng mga Kristiyano bilang halimbawa, ang mga Muslim ba ay sumasamba sa Diyos o kay Allah? Sa pag-aakala nila na si Allah subhanahu wa ta'ala ay iba pang Diyos, liban pa sa Diyos sa Biblia, ang Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa at ang nagpadala ng mga propeta at mga sugo. Inaakala nila na si Allah ay katulad lamang din ni Buddha, ni Confucius, ni Brahma at iba pang mga Diyos na sinasamba ng mga tao na kabilang sa iba pang mga pananampalataya. Pero ang katotohanan dito ay isa lamang. Si Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon at Diyos na kinikilala ng mga Muslim, siya rin ang Panginoon at Diyos na tinutukoy sa Biblia na siyang lumikha sa sanlibutan doon sa Genesis. Na siyang nagsabi, let there be light. Yun ay mismong si Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah subhanahu wa ta'ala, bagaman personal na tinutukoy ng mga Muslim ang kanyang personal na pangalan, ay hindi siya iba doon sa tinutukoy na Panginoon sa Biblia. Ang nangyari kasi sa Biblia, nang ito ay na-translate sa Latin at sa Greek, sa Latin Vulgate at sa Greek Septuagint, at nawala na ang mga orihinal na teksto nito, ito ay naisalin sa iba't ibang mga wika at nangyari na ang Panginoon ay isinasalin na lamang o itinatala sa mga kasulatan na ito bilang Panginoon na isang common name. Panginoon, common name, at ang salitang Allah ay proper name na kinikilala ng mga Muslim. At bilang patunay dito, ang salitang Allah ay ang siyang pangalang ginagamit ng mga Kristiyanong Arabo at kahit mga Kristiyanong Indonesian tuwing nang tinutukoy nila ang Panginoon sa kanilang mga kasulatan. Nang ibig sabihin nito, ang mga Muslim at ang mga Kristiyano ay higit na malapit kaysa sa inaakala ng maraming mga tao. Ngayon, kung meron mang pagkakaiba ang mga Muslim sa hindi Muslim, ito ay ang pagkilala sa kung sino ang nag-iisang marapat na Diyos na dapat na sasambahin. Kaming mga Muslim ay naniniwala ng pagsamba ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at walang anumang uri ng gawaing pagsambang maaari nating itutuon sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng mananalangin kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, sa mga anghel, o iba pa, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang gawaing pagsamba para sa mga Muslim, hindi lang ito panalangin. Ang pamamanata ay para lamang din sa nag-iisang Panginoon na siyang Diyos na nag-iisang dapat sambahin. Ang pamamagitan ay hindi maaring magaganap liban na lamang sa pahintulot ng Diyos. Halimbawa tayo ay magdarasal in Jesus' name, bagaman nagdarasal tayo sa Panginoon diretso sa Kanya mismo, pero ipinadadaan natin ito kumbaga in Jesus' name, ito ay mali pa rin sa aming paniniwala bilang mga Muslim. With all due respect sa inyong paniniwala, ang tinutukoy ko lamang dito ay ang pagkakaiba ng ating mga paniniwala. Pero kaming mga Muslim
ay naninindigan at nais naming iparating sa inyo na ang tamang paraan ng pagsamba sa Panginoon, sa Diyos, ay diretsahang pagsamba sa Kanya. Wala nang dadaanan dapat na tagapamagitan, wala nang dadaanan na sino paman sa ating mga panalangin, sa ating mga panata, sa ating mga pagdarasal o iba pang mga gawaing pagsamba. Para ito sa Diyos lamang, diretso, at ito si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Tunay na ako si Allah subhanahu wa ta'ala, walang Diyos na marapat sambahin liban sa akin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya itaguyod ninyo ang pagdarasal bilang pag-aalaala sa akin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mismong tumukoy sa kanyang personal na pangalan. Hindi ito pangalan na inimbento lamang ng mga tao. Siya mismo ang nagpangalan sa kanya. At para malaman ninyo kung gaano ka-orihinal ang pangalan na ito rin ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit sa mga naunang mga kasulatan. At gayon din, sa wikang Aramaic na siyang wika nga ni Jesus, tinatawag nila si Allah subhanahu wa ta'ala bilang Allah. Siyempre, katulad ng binanggit ko kanina, habang lumilipas ang panahon nang naisalin ang Biblia sa iba't ibang mga wika, ay kumbaga na lost in translation ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. At katotohanan niyan, hindi lang ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nawala sa Biblia. Kahit ang pangalan ni Jesus. Ang salitang Jesus ay hindi ang tunay na pangalan ni Isa alayhis salam, ni Jesucristo, doon sa kanyang lugar. Hindi Jesus ang tawag sa kanya. Dahil walang pangalang Jesus sa Nazaret, na kung saan ay doon lumaki si Jesus, kaya nga tinawag siyang Jesus Nazareno. Kaya makikita ninyo doon sa krus na naglalarawan sa pagkakapako di umano kay Jesus, ang INRI, ito ay nangangahulugang Jesus Nazarenus Rex Judeus, na Jesus na Nazareno, hari ng mga Hudyo. Na ito ay bilang pangahamak ng mga Romano kay Jesucristo, dahil si Jesucristo ay itinuring nila na may plano na mag-aklas laban sa mga Romano ayon sa pagsusumbong ng mga Hudyo na tumataliwas sa mensahe ni Jesucristo. Na ang plano na siya ay ipapako sa krus ay sabwatan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Romano. Na makikita natin ang mga Hudyo hindi nga nila tinanggap si Jesus. At ang naunang mga henerasyon ng mga Kristiyano, sila ay napaka-kaunti lamang at kalaunan ang kanilang dalisay na doktrina o paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nasapawan, natabunan ng doktrina na inimbento ni Pablo, ni St. Paul, na kalaban ng mga Kristiyano, pumapatay siya ng mga Kristiyano, siya ay isang Hudyo, pumapatay siya ng mga Kristiyano, at nang hindi niya magawang maubos ang mga Kristiyano, nakagawa siya ng isang plano na sirain ang Kristyanismo mula sa loob nito. Ito ay sinasambit lang namin kung meron mang taga-subaybay na hindi Muslim. Ito ay sinasabi lamang namin bilang version ng aming paniniwala. Kung hindi ninyo ito tatanggapin ay wala ring problema. Kami ay nagpapahayag lamang at hindi namin hangad na sisiraan ang inyong relihiyon. Naniniwala kami na si San Pablo ang siyang nag-introduce ng doktrina ng pagiging Diyos ni Jesus o kaya ay pagiging anak ng Diyos o kaya ay pagiging Diyos na nagkatawang tao at iba pang mga paganong mga paniniwala na dahil dito ay tinanggap ng mga Romano ang Kristyanismo. Dahil hindi nalalayo ang version na ito ng Kristyanismo na meron tayo ngayon doon sa Roman mythology na merong mga Diyos na napakarami. Sila ay nagkakaroon ng asawa, sila ay nagkakaroon ng mga anak, sila ay nag-aaway-away, ang Diyos ay maaring magkatawang tao. Kaya tinanggap ng mga Romano ang Kristyanismo at ang version nila ng Kristyanismo ay tinawag nilang Katolisismo. Pero ang lahat ng ito, kung mawawala ang mga idinagdag ng tao na katuruan sa Kristyanismo, ang matitira ay Islam. Ang dakila, ang dalisay na paniniwala
sa nag-iisang Panginoon at Diyos na marapat sambahin, si Allah subhanahu wa ta'ala. Isang aspeto ng paniniwala ng mga Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paniniwala sa kanyang pag-iral. Na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ay umiiral. Ibig sabihin, totoong mayroong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang direktang opposite nito ay ang paniniwala ng mga atheists na sinasabi nila walang Diyos o walang Panginoon. Na mga bagay-bagay ay lumitaw na lamang ng aksidente at wala lang nagkaroon ng Big Bang, pagsabog ng isang mass ng mga particle sa universe. At ang sumabog ito ay nabuo ang iba't ibang mga galaxy, iba't ibang mga solar system, iba't ibang mga planeta. At nagkataon na sa isa sa mga planeta dito na nabuo, sa trilyon na nabuong mga planeta, ay nagkaroon ng buhay dito sa planet Earth. Yan ang paniniwala ng mga atheist. At marami silang mga inihanda na mga teorya tungkol dyan sa pagkakalikha na inaalis nila ang pagkakaroon ng Diyos. Sinasabi pa nga nila na ang atheism, ito ang pinakabagong relihiyon. O ang paniniwala sa siyensya, ito ang pinakabagong relihiyon. Na sinasabi nila, ang mga tao daw noong unang panahon ay naniniwala sa relihiyon kasi hindi sila naniniwala sa science. So kaya wala silang alam sa science. Minamaliit nila ang paniniwala sa relihiyon bilang paniniwala sa mga alamat o mga kwento-kwento lamang. Dahil hindi naiintindihan ng tao ang pagkakalikha, ay iniugnay nila ito sa isang tagapaglikha. Pero ang katotohanan sa bagay na ito ay malaya ang sino man. Kaming mga Muslim, hindi kami basta-bastang no-offend sa ganito. Malaya ang sino man na paniwalaan ang gusto niya. Bandang huli si Allah subhanahu wa ta'ala ang maghahatol sa atin. Malaya ang sino man kung ayaw niyang maniwala sa Panginoon. Kahit si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, sino mang gustong maniwala ay maniwala. Sino mang ayaw maniwala ay huwag siyang maniwala. Walang sapilitan sa relihiyon. La ikraha fid din. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang katotohanan sa bagay na ito na may kinalaman sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaniniwalaan ng marami sa mga scientists in one way or another na tagapaglikha. Naniniwala sila na mayroong tagapaglikha na hindi maaring mangyari mathematically o ayon sa mga probability na ang buhay ay lilitaw na lamang basta-basta na walang tagapaglikha o tagapamahala dito. Sinasabi nila na napakaliit ng probability na magkakaroon ng buhay dito sa Earth ng ganun-ganun lang. Actually, dito nga sa planet Earth, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha namin mula sa tubig ang lahat ng bagay na may buhay, na ang lahat ng bagay na may buhay dito sa mundo, tao, hayop, halaman, lahat ay may nilalaman na tubig sa kanilang katawan. Actually tayo ay napakalaki nga ng percentage ng tubig sa ating mga katawan. Pero kakaiba na dito sa planet Earth na ang tubig ay nasa liquid na form ayon sa mga siyentipiko. Dahil maaring matatagpuan ang tubig sa iba pang mga heavenly bodies sa outer space pero hindi ito liquid. Either ito ay solid na yelo o kaya ay gas na water vapor. Na may kita natin na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang karunungan, siya ay nagdulot na ang tubig ay maging liquid sa mundong ito upang ito ay tumustos ng buhay dito sa mundo. Isa ito sa mga siyentipikong paraan ng pagpapatunay na totoong merong Diyos. At syempre, nariyan ang mga patunay mula sa mga teksto, mula sa mga kasulatan na totoong merong Diyos bilang pangalawang patunay. At isa pang lohikal na patunay sa pag-iral ng Diyos, maaaring sasabihin ng mga tao, kung merong Diyos, bakit hindi natin siya nakikita? Na dito ay tutugon ng isang pilosopo na naniniwala sa Diyos na hindi ko nakikita ang utak mo, pero bakit ka merong utak? So sa ganitong paraan, hindi sa pamimilosopo, ay tingnan natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Logically, kung paanong mapapatunayan na mayroong Diyos sa kabila ng katotohanan na hindi natin siya nakikita. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab.
tunay na sa pagkakalikha sa araw at sa buwan, sa pagpapalitan ng araw at gabi. Ang mga ito ay palatandaan o tanda para sa mga tao na may bukas na pag-iisip. Na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao na may bukas na pag-iisip, hindi man nila nakikita ang Diyos, pero nalalaman nila na mayroong Diyos dahil nakikita nila ang resulta ng pagkakaroon ng Diyos. Ang pagkakalikha, ang mga nilikha. Merong bundok, merong hayop, merong mga halaman, may tubig, may nilikha. Ibig sabihin, merong tagapaglikha. Ito ang simpleng patunay dito. Ang hangin bilang halimbawa, hindi natin ito nakikita. Pero nakikita natin gumagalaw ang mga dahon ng mga halaman at puno. Kaya ibig sabihin, merong hangin na nagpapagalaw dito o namang puwersa na nagpapagalaw dito. At dito natin tatapusin ang unang bahagi ng ating pagtalakay. Magkakaroon muna tayo ng ilang mga paalala. Magbabalik tayo inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mga Muslim ba ay sumasamba sa Diyos o kay Allah? Isa sa pinakamalaking maling pag-unawa tungkol sa Islam ay sa pangalang Allah. Ang ilan sa mga tao ay naniniwala na ang mga Muslim ay sumasamba sa iba pang Diyos liban pa sa Diyos ng mga Kristiyano, Hudyo at iba pa, at maging ang ilan sa mga organisasyon ng mga misyonero ay namamahagi ng mga babasahin sa wikang Ingles na nagsasabi ng mga bagay na tulad ng si Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim at si Muhammad ay nagturo sa mga tao na maniwala sa isang Diyos na nagngangalang Allah. Dahil dito ay nagpapahiwatig sila at pinagtitibay ang paniniwala na si Allah ay isa sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay hindi totoo dahil ang pangalang Allah ay ang siyang pangalan na ginagamit ng mga Arabong Kristiyano at Hudyo para sa Diyos. Kung ikaw ay kukuha ng Biblia na nasa wikang Arabic, ay matatagpuan mo ang salitang Allah tuwing tinutukoy dito ang Diyos. Ang pangalang Allah ay ang siyang pangalang pantangi rin na para sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Muslim ay gumagamit ng pangalang Allah kahit pa sila ay nagsasalita sa iba pang wika aliban pa sa Arabic. Ang salitang Allah ay isang espesyal na salita. Ito ay tumutukoy sa nag-iisang umiiral na nagtataglay ng mga katangian ng kabanalan, pagkapanginoon, pagiging tagapaglikha at tagapagtustos ng kalangitan at lupa. Ito ang pangalan ng nag-iisang karapat-dapat na sambahin. Ang siyang ang lahat ng mga nilikha ay umaasa sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Ang pangalan na ito ay para lamang sa Diyos at hindi maaaring taglayin ng sinuman o anuman. Ang salitang Allah ang tanging salita sa wikang Arabic na tumutukoy sa nag-iisang tunay na Diyos na marapat sambahin na ating dinutukoy sa pamamagitan ng pagsusulat nito ng may malaking letrang D tulad sa pagkakasulat sa salitang Diyos. Ito ay isang espesyal na salita rin sa Balarila dahil ito ay salitang hindi maaaring maging pangmaramihan o mabibigyan ng isang panlalaki o pambabaeng kasarian. Ang salitang ito ay perpektong kumakatawan sa konsepto ng Diyos sa Islam. Sa wikang Ingles, Filipino at sa iba pang mga wika, ang salitang Diyos ay maaaring magamit sa iba pang mga konsepto tulad lamang din ng salitang Diyos. Mga Diyos o babaeng Diyos na ang lahat nito ay may iba't ibang pagpapahiwatig at kahulugan. Ang tanging pinagkaiba ng salitang Diyos ay maaaring mga hulugan nito ng Diyos-Diyosan o anumang sinasamba. Samantalang ang salitang Diyos na may malaking letrang D ay tumutukoy naman sa nag-iisang tunay na Diyos na marapat sambahin at ito ay walang iba kundi si Allah. May isa pang mahalagang punto at ito ay ang ibayong pagpapahalaga ng Islam sa tamang pag-unawa ng konsepto ng Diyos. Maaring ang isang tao ay magkakaroon ng maling konsepto sa paggamit ng panghalip na siya o him sa wikang Ingles kapag ang tinutukoy niya ay si Allah o ang Diyos. Ang mga tagasunod ng naunang mga relihiyon ay naligaw ng unti-unti mula sa orihinal at purong katuruan ng paniniwala sa nag-iisang Diyos na marapat sambahin dahil ang kanilang mga kasulatan ay hindi napangalagaan mula sa mga pagkawala o pagbabago. Wala nang kahit isa sa mga naunang mga kasulatan na ito ang umiiral sa panahon ngayon
upang mapag-aralan sa kanilang orihinal na anyo o wika. Ngunit ito ay hindi totoo sa huling banal na ipinahayag na mensahe, ang Quran. Kaya ang tamang konsepto ng Diyos ay matatagpuan dito. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق المكين القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na bahagi ng paniniwala ng mga Muslim kung sino ba si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paniniwala ng mga Muslim sa pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos at sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Ito ang doktrina ng Tauhid na tinatawag sa Islam. Tauhid, ibig sabihin, ang pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon, naniniwala ang mga Muslim na walang sino man ang merong kakayanan o kapangyarihan na lumikha, magtustos sa kanyang mga nilikha, mamahala sa kanyang mga nilikha at magmay-ari sa kanila liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang merong naiambag sa pagkakalikha. Kahit si Jesus o si Maria, ang mga santo o mga anghel, wala silang nilikha na kahit isang butil ng palay o buhangin. Lahat ng paglikha ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ang lahat ng ito na sinasamba ng mga tao liban pa kay Allah ay pawang nilikha lamang din ni Allah subhanahu
wa ta'ala. Ang marami sa mga tao, sila ay naniniwala nga na ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan sa mga ito. Liban na lamang sa mga atheist nga. Pero nagkakaiba ang mga Muslim sa iba pang mga tao sa buong mundo sa kanilang paniniwala sa relihiyon, katulad ng nabanggit ko kanina, dahil ang mga Muslim ay naniniwala na ang Diyos ay dapat na mabukod tangi natin, na siya lamang ating dapat na sasambahin. Sa kanyang tinatawag na Tauhidul Uluhiyah. Ng Tauhidul Uluhiyah ang pagbubukod tangi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba, dahil siya ang lumikha sa atin at nagdutustos sa atin, ibig sabihin sa kanya tayo dapat nagpapasalamat. Sa kanya tayo dapat nagdarasal, humihiling, at hindi sa iba pa, liban sa kanya. Ito ang kahulugan ng kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagiging Diyos. At ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagiging Diyos, ito ang mismong mensahe ng mga propeta na wala tayong sasambahin liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gayon din, ang panghuli ay ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian, na naniniwala ang mga Muslim na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay hindi katulad ng anuman. Siya ay hindi maaring magkaanak o ipinanganak. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang may likha ng panahon. Kaya imposible na siya ay mayroong simula o mayroong wakas, katulad ng pagkakaunawa natin sa konsepto ng oras o panahon. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi siya tumatanda, nangihina o mamamatay na kailangan niya ng anak na hahalili sa kanya o tutulong sa kanya sa pamamahala sa kanyang mga nilikha. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, napaka-kumpleto niya at perpekto, hindi niya kailangan ng asawa upang hindi siya malungkot at iba pa. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi siya espiritu, hindi natin siya pwedeng ilarawan na matandang lalaki na mahabang balbas na lumilikha ng langit, lupa at iba pa. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang itsura ay hindi maaarok ng pag-iisip ng tao. Kaya nga ang paniniwala ng mga Muslim pagdating sa mga katangian at pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay naniniwala lamang kami sa kung anong inangkin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanyang sarili at ipinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang pangalan nga at katangian. Wala nang iba. Hindi pwedeng mag-iimbento ang Muslim ng doktrina pagdating sa mga pangalan o katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng nangyayari sa Kristyanismo. Uli, with all due respect sa inyong paniniwala. Halimbawa niyan, tatawagin ninyo ang Panginoon bilang Ama. Bakit tinawag siyang Ama? Na it turns out na ang doktrina na ito, kaya nila tinawag si Allah bilang Ama para i-justify ang paniniwala nila na si Jesus ay anak ng Diyos, na hindi naman totoo dahil hindi kailangan ng Diyos ng anak. At gayon din, ang Diyos, hindi siya maaring gagawa ng isang bagay na dahil dito ay bababa pa siya sa antas ng pagiging Diyos. Hindi siya pwedeng bababa sa antas ng pagiging Diyos. Katulad ng kung paanong si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kabila ng kanyang pagiging makapangyarihan, hindi siya pwedeng lilikha ng isang bato na napakalaki at napakabigat na hindi niya kayang buhatin. Dahil kapag nilikha niya ang bato na iyon, ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya ang bato na iyon, at mawawalang saysay ang kanyang pagiging Panginoon at Diyos dahil nawalang saysay ang kanyang katangian. Kaya ang Panginoon, naniniwala kami, hindi siya nagkakatawang tao, hindi siya nagkakaanak, hindi siya pinanganak, hindi siya espiritu o ano pa mang isinasangkot ng tao sa kanya. Ang dalisay na paniniwala sa pagka-Diyos o pagka-Panginoon sa kanyang mga pangalan o katangian, sa mga bagay na may kinalaman kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay pinaniniwalaan ng mga Muslim sa doktrina ng kumpletong paniniwala kung sino ba si Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa mga batayan. At hindi maaring ang Muslim ay mag-iimbento ng sarili niyang paglalarawan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito si Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nawa ay naging malinaw sa inyo ang ating pagpapaliwanag kung sino siya, at nawa ay sa pagkakakilala nyo na ito sa Kanya, lalong-lalo na kung kayo ay hindi Muslim, ay hindi kayo matatakot kapag naririnig ninyo ang pangalang Allah o kapag naririnig ninyo ang katagang Allahu Akbar, lalong-lalo na. Ang Allahu Akbar, bagaman nakikita ninyo ito sa mga pelikula, sa mga video games o sa mga balita na isinisigaw ng mga terorista, wala pong katotohanan na ito ay bad word
o ito ay mura, o ito ay nangangahulugan na papatayin namin kayo. Ang salitang Allahu Akbar, ang kahulugan po nito ay si Allah ay dakila. Ito ay walang pinagkaiba kapag ang isang Kristiyano ay magsasabi, Praise the Lord, Hallelujah. Yun po ang ibig sabihin ng Allahu Akbar. Ang Muslim nagsasabi ng Allahu Akbar kapag siya ay masaya. Ang Muslim ay nagsasabi ng Allahu Akbar kapag siya ay natatakot, kapag siya ay nalulungkot, kapag siya ay nagugulat. Dahil inaalala ng Muslim palagi si Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng kagustuhan ng sino mang debotong Kristiyano na alalahanin niya ang Diyos tuwi-tuwi na. Kaya wag po kayong matatakot kapag naririnig ninyo ang Allahu Akbar o iba pang mga katulad nito. At muli, nagpapasalamat kami sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa. Isang magandang hapon sa lahat at sa mga kapatid na Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد